Malapit na ang laban ni Naoya Inoue at Junto Nakatani mga boss. Main event si Naoya Inoue at co-main event si Junto Nakatani. Sobrang yamado si The Monster Inoue pero malaki po ang panalo sa kanya kapag tataya nito by decision. Kapag tumaya ka ng 1,000 kay Naoya Inoue by decision, mananalo ka ng 6,500 pesos. Ganon din kay Junto Nakatani, sobrang yamado. Pagdating naman sa laban ni Jake Paul kontra Anthony Joshua, kapag tatayaan ng 1,000 si Jake Paul, mananalo ito ng 8,000 pesos. Pagdating naman sa laban ni Elijah Pierce ngayong November 29, kapag tatayaan si Elijah Pierce ng 1,000 by decision, mananalo ka ng 3,100. Kaya abangan natin ang mga paparating na laban mga boss. Pero sa laban ni Naoya Inoue, pwedeng aabot ito sa decision basta maingat lang itong si David Picasso. Wag lang niya sabayan si Naoya Inoue dahil pwedeng ma-knockout agad. Base sa odds, inaasahan kasi na knockout ang panalo ni Naoya Inoue. Kaya diskartehan na lang ni David Picasso kung paano ito umabot sa decision. Sa iba pang balita, Gilberto Ramirez bumanat kay Jay Opetaya. Ito ang dalawang champion ngayon na mainit sa cruiserweight. Hawak ni Gilberto Ramirez ang Unified WBO and WBA belt. Hawak naman ni Jay Opetaya ang IBF at the ring belt. Naunang sinabi ni Jay Opetaya na tila umiiwas daw sa kanya si Gilberto Ramirez dahil mas pinipili pa si David Benavides. Matagal na raw inaantay ni Jay Opetaya ang unification fight niya kay Gilberto Ramirez. Banat naman ni Ramirez mga boss, hindi ko nga kilala si Jay Opetaya hanggang kamakailan lang. May nagsabi lang sa akin sa mga pinagsasabi niya at parang may tama yata sa utak ang taong yon. Wala talaga akong nakikita na nakaka-impress sa kanya. Puro mga magbobote lang ang kalaban niya para makarating siya sa posisyon niya ngayon. Ayan mga boss, umangat lang daw si Jay Opetaya laban sa mga magbobote. Tila may tama nga daw sa utak ito dahil puro daldal ang ginagawa niya para mapansin. Kung business ang pag-uusapan mga boss, mas pabor talaga kay Ramirez na lalabanan niya si David Benavides. Pero sigurado pwedeng matalo dyan si Gilberto Ramirez. Kung baga isusugol na lang niya ang karera laban sa mas malaki ang bayad. Kung lalabanan niya kasi si Jay Opetaya, pwedeng matalo si Gilberto Ramirez na maliit lang ang bayad. Pero kung manalo naman si Ramirez, aangat agad ang pangalan niya sa cruiserweight at maging undisputed pa. Kaya ang laban ni Ramirez kay Jay Opetaya, susugal talaga siya para sa legacy. Pero ang laban niya kay David Benavides, sureball na ang kikitain niya kahit matalo. Pero malaking dagdag pa sa kartada kung talunin niya si Benavides. Kaya abangan natin yan mga boss sa susunod na taon. Sa iba pang balita, promoter na si Eddie Hearn parang wala daw siyang interesado na ilaban si Conor Benn laban kay Devin Haney. Mahirap nga daw kalaban si Devin Haney at boring pa. Kung maglaban daw si Conor Benn at Devin Haney, sigurado magiging boring lang daw ang kanilang laban. Kaya mas maganda raw kung ilaban si Conor Benn kontra Ryan Garcia dahil ito raw ang possible fight na sinabi ni Kamahalang Turki. Mas gusto kasi ni Kamahalang Turki mga boss yung mga exciting fight. Sabi ni Eddie Hearn, alam na raw niya ang kakalabasan ng laban ni Conor Benn at Devin Haney. Sigurado panay yakap daw ito at panay atras ang gagawin sa ring. So marami pang big fight ang nakaabang sa 2026 mga boss.